At sa puntong ito mga kanyusik, dahil nga po ay ginugunita natin ang Labor Day ngayong pong May 1, 2026, makakasama po natin sa ating linya ang Legislative Officer ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, Sir Carlos Miguel Oñate. Magandang umaga po, Sir Carlos. Ay, magandang umaga din po, Ma'am Darlene, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ngayong araw ng paggawa. Sir Carlos, yung paggunita ba ng mga manggagawa ng Labor Day ngayong araw na ito ay masasabi ba nating happy? Pwede ba natin silang batiin ng Happy Labor Day? Nako, hindi po talaga happy ang Labor Day ng ating mga manggagawa ngayon dahil tayo po ay nasa lumalalang krisis, lalo na ng krisis ng sweldo. Kung kaya't yung ating po mga manggagawa, no, libo-libo po kami na narito ngayon, susubukan namin punuin po yung Espanya at magmarcha patungong Menjola. Ngayong umaga, ang panawagan po sahod itaas, buwis ibaba, buong bansa magwelga. Sir Carlos, ano yung sa tingin ninyong mga pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino, yung nababaliwala po ng pamahalaan na sa tingin ninyo ay dapat talagang pagtuunan ng pansin? Opo, no, 4 na taon na po tayo under sa Marcos administration pero ni isang meeting ng labor sector sa Pangulo ay walang nagaganap. Kung kaya't yun ang sa tingin namin, no, unang balakid, kaya hanggang ngayon yung ating pong mga sweldo below poverty threshold, no, from 411 pesos sa Bangsamoro to 695 sa Metro Manila. Gayun din yung issue ng buwis, no, yung ating middle class ay ipit na ipit po tayo ngayon. Dahil lahat po halos pinapasa sa atin, pati mga utilities, pero yung ating buwis, tingin natin parang hindi naman nasusulit sa dekalidad na serbisyo. Sir Carlos, sabi po ng DOLE, wala pa rin po nga asahang aumento sa sweldo ang mga manggagawa sa NCR ngayong Mayo 1, kahit 16 na po ang petisyon na humihingi ng wage increase na pinag-aaralan na po ngayon ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Gayunman sa July 18, inaasahan niya na maglalabas po ng panibagong wage order ang DOLE. Tingin po ninyo magiging worth the wait ba ito para po sa mga manggagawa? Nako, mula 1989 pa po natin naririnig yan, no? Magpapasyam, pag-aaralan, yung mga petition para sa aumento sa sweldo. Pero ano ba nakukuha natin year in and year out, di ba? Barya-baryang aumento. Ngayon nga na may national energy emergency tayo, tingin natin dapat merong supervening event na kinakailangan agarang magtaas ng sweldo. Hindi kailangan hintayin yung July 18. Pero ito pa rin tayo. So may 16 petitions na at meron na higit 20 na legislative wage hike proposals naman na nasa Senado at Kongreso, yung dagdag 200 pesos, na yun po dapat ang substantial na maibigay, no? Kaya tingin namin wala nang pag-asa yung Regional Wage Board. Kailangan Kongreso at Senado na ang magpasa ng aumento sa sweldo. Di naman po lingid sa ating kaalaman, Sir Carlos, no, na world crisis ang oil issue ngayon sa Middle East. In short, lahat po ay nahihirapan talaga. Ano po ang tingin ninyong magagawa po ng pamahalaan na para maramdaman po ng bawat ordinaryong manggagawa, yung parang mapagaan yung epekto po ng krisis na ito? Opo, no, pangunahin na kayang gawin po ng gobyerno ay bawasan yung buwis. Every time na sinasabi nating tubong lugaw, yung ating mga petroleum companies, tubong lugaw, yung ating mga kumpanya sa kuryente, ang tubong lugaw din po ay ang gobyerno. Kasi napakalaki po ng nakukolekta niya na 12% VAT sa lahat po ng ating bilihin. Napapanahon na rin po, no, tanggalin yung VAT dun sa tinatawag sa kuryente. At magsulong din po nung tinatawag nga nating wage subsidy kung hindi kayang kaagad magbigay ng aumento sa sweldo. Ano po yung, Sir Carlos, ano yung pinaka siguro figure na masasabi ninyong sapat na para matugunan yung pangangailangan ng mga manggagawa, minimum wage? Opo, no, lagi naman namin sinasabi, no, kailangan ibigay kaagad yung dagdag 200 pesos bilang salbabida para sa ating mga manggagawa. Ito po yung unang hakbang, concrete, actionable. Bago po tayo pumunta dun sa tunay na nakabubuhay na sweldo na tinatansyang nasa 1,200 pesos na. Bago po namin kayo bitawan, Sir Carlos, kumustahin po muna namin, kamusta po ang sitwasyon dyan sa kinaroroonan po ninyo, yung inyo pong ikinakasang protesta? Opo, sa kasalukuyan po ay buong-buo na po, no? Nagpo-formation po yung ating mga kababayan na manggagawa. Narito po kami sa Espanya. Of course, susubukan natin makarating sa Menjola, pero batid din natin na may mga barikada na ilagay yung ating mga pulis, no? Kaya sa aming panawagan lang, ito po ay payapa na pagkilos para makinig naman po yung gobyerno. At kami po ay umaasa na didinggin po after nitong
rally na ito, no, ngayong araw ng paggawa ay didinggin po ng gobyerno. Kung hindi, no, mas marami pa pong mga pagkilos at disruptions ang aasahan po natin sa mga susunod na buwan. Mensahe na lang po, Sir Carlos, para po sa mga manggagawang Pilipino. Opo, no, sa ating mga kababayan, no, lalo yung ating mga manggagawa, Luzon, Visayas at Mindanao, no, sama-sama po tayo ngayong Mayo 1, iparinig po natin yung ating panawagan sa gobyerno kasi kung hindi po tayo magsasama-sama ng boses at lakas, hindi po tayo pakikinggan ng pamahalaan, no? Kaya po tayo naririto sa Mayo 1, solidarity, no? Pagkakaisa po nating lahat, sahod itaas po natin at bawasan po natin yung buwis para lahat naman po tayo ay makalagpas dito sa krisis na ating kinakaharap po. Maraming salamat po, Sir Carlos, sa pagbibigay po ng oras sa amin ngayong umaga. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Ayan, mga kanyosik, nakasama po natin ang Legislative Officer ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, Sir Carlos Miguel Oñate.